Nang buksan ang baseboard, inilabas ang salamin mula sa loob. At sirain ito gamit ang kutsara. Kumuha ng long thin piece ng debris. Ipak mga piraso at balutin ang mga ito sa papel. Itinapon lang sa inidoro. Too late na i-flush. Nag-surprise check ang warden. At nagmamadaling pumasok. Inilagay ng lalaki ang pieces sa bibig niya. Kailangan i-check ang bawat isa sa kanila, at naghihintay sa pinto. After na-check sila, kailangan ding suriin ng warden ang cell. Nag-aalala na matuklasan ang broken glass. Samantalahin ang chance. Hilahin ang toilet flush switch. Ang mga broken glass ay na-flush. Tinanong ng guard sino yon. Ako gusto ko lang makita paano mag-flush sa labas. Maayos pag-flush. Huwag mo na gawin next time. Biglang hinalukay ng mga warden mga kahon, at i-inspeksyon ang lahat ng mga gamit nila. Kahit mga steel bars sa mga bintana ay hindi na spare. Nang makaalis sila, kumuha ang lalaki ng roll of string at isang toothbrush. Kinuha ang manipis na mirror fragments, nakadikit sa hawakan ng toothbrush. Ilabas ang ito sa peephole ng pinto, through sa salamin. Makikita nila ang mga galaw ng mga warden, at ipihit ang toothbrush. Maaaring subaybayan ang buong koridor ng bilangguan. Itong observation glass, para sa kanilang jailbreak. Lubhang kailangan. Magsisimula ang plano ng jailbreak. Bawat preso ay responsable sa pag-monitor sa guards. Maingat na binuwag ng lalaki ang isang binti ng kama. Ito ang best tool para sa paghuhukay. Inalis nila ang curtain sa sulok. Gumamit ng spoon para i-pry open ang boards. Balutin ng panyo ang binti ng kama. Sinimulan niyang hiwain ang semento. At para mapagtakpan ang malakas na ingay, bago magsimula ang aksyon, sinuhulan nila ang mga preso sa tabi. Hayaan silang sirain ang toilet. Natakpan ng tunog ang tunog ng paghuhukay nila ng semento. Ang itenggal na boses na ito. Gayunpaman, tinakpan ni Mark ang kanyang mga tenga. Natuklasan ng mga kasama na may warden sa labas. Sa sobrang takot di sila tumingin. Masyado din nagpanik, ngunit walang balak tumigil ang kasama. Sa kanyang mga salita, siguradong huli na para magtago ngayon. Sure magiging okay. Hindi akalain, ang mga dumaan na mga warden, wala man lang balak manatili, hinanap lang sila ng maigi. Ito ang pinaka-safe na oras para sa kanila. Sa efforts nila nag-take turns. Mahigit isang oras ang lumipas. Sa wakas nahukay ang sahig. Sinindihan ang curtain at inihagis. Malinaw na makikita na may malaking espasyo sa ibaba. Malinaw na ito ay matagumpay. Pagkatapos ay hinukay ng lahat ang mga sirang piraso at dumi. Punan lahat ng mga butas. Ibalik ang cell sa orihinal. Hanggang sa gabi, gumawa sila ng 2 dummies. Ang mga pekeng braso at hita ay ikinabat din sa mga lubid. Hilahin ang lubid. Ang kahon ng papel ay gagayahin ang paggalaw ng katawan, upang harapin ang mga early warning mag-inspection. Malapit na ang inspection. Mabilis na nagtago ang 2 sa blind spot. Nakasalalay ang isang move na ito. Nag-routine rounds. Ang warden ngunit nagtago sila sa blind spot. Kailangang kumpirmahin ng mga warden ilang tao. Mga preso ay nagpakita ng mga braso at kumaway. May isang nakatakip ang ulo. Patuloy na iniunat ang mga binti. Nagpapatunay na may tao talaga. Na kumpleto ang inspection. Tinakpan ng peephole at umalis. Gumawa sila ng dummy mula sa isang curtain. Kasabay ng paghila ng lubid. Sapat na upang lokohin ang mga warden. Naglabas siya ng kutsara. Alisin ang mga tornilyo. Maglabas ng hacksaw mula sa loob. Itinaas nila ang sahig sa sulok. Inilalantad ang butas na kanilang hinukay. Nag-drill down ang 2, at ang mga kasama sa selda, maglagay ng lubid na nakatali ng mga bato, at takpan ang sahig. Sa other side ng lubid, atali ito sa ankle ng isa pang kasama. Magpadala ng mga signal kapag bumalik sila. Sa ibaba ay isang cellar. Gustong umalis dito. Dapat ay lagari ang iron window. No choice siya kundi magsimulang maglagari. Upang maiwasan ang patrols, 20 beses bawat lagari, kailangan niyang tumigil at makinig. Umabot ng kalahating oras sa ganito. Sa wakas ay natanggal ang window. Umakyat sila sa rehas. Sa ibaba ay isang mas malaking cellar. Ibinalik nila ang mga bar. Nagsimula na mag-explore, maghanap ng lugar upang kumonekta sa imburnal. Ngunit bawat labasan ay nakalock. Hinanap ito ni Ross. Ang bolt ay maaaring gamitin bilang susi. Inilabas ang saw blade, pero ilang beses ay lagari. May footsteps na paparating. 2 wardens ay pumunta sa cellar mag-smoke. Kailangan ng 2 mag-bypass sa beam habang nagsasta. Sa kabutihang palad, nakatakas sila. Nang makaalis sila, sinimulan ni Ross ang pagproseso ng mga susi. Hindi nagtagal. Gumawa lang ng universal key. Ang lahat ng door locks ay may parehong butas. Gamit ang susi na ito, dapat itong malinaw mula sa likuran. Sa pamamagitan ng mahabang daanan, dumating sa isa pang bakanteng kwarto. Ang kulungan ay konektado sa passage. Ngunit kailangan nilang hanapin ang exit ng small waterway. Ngayon ay maaari lamang patuloy
nasubukan. Natagpuan ang pasukan sa imburnal. Ngunit ang pintong ito ay may ibang spring lock. Ngunit di ito mahirap para kay Ross. Hinawakan ng door panel gumawa ng gap, sapat na espasyo para ipasok ang susi. Kinuha ang talom ng lag-ari, ay lagari ang upper at lower door shafts. Ay pulang iron bolt, madaling tanggalin ang pintong ito. Dumaan sa pintong ito, ito ang imburnal ng kulungan. Di nagmamadaling pumasok si Ross. Sa halip ay gumamit ng match. Ay stuck sa doorpost, kumatok ito ng mahina, pumasok siya sa butas. J-jam ang pinto sa deadbolt sa loob. Hanggang sa muli silang pumasok, may dumaan man na warden, hindi ito mapapansin. Diretso silang naglakad sa kahabaan ng imburnal. Nalaman na kaharang ng semento ang labasan. Bumalik sila sa kabilang side. Naharangan din ito ng semento. Inilabas ni Ross ang susi na bakal. Nagkamot sa semento na dingding. Napakatigas ng semento na ito. Imposible itong hakayon. Lumapit ulit siya sa gilid. Ang pader dito ay bahagyang nasimot ng ilang beses. Nakilang malaking piece ng wall. Dapat madali ito maghukay. Ngunit maaari silang bumalik pansamantala. Lumapit ang dalawa at mabilis na bumalik. Pero madaling araw na, nagsimula ng magpatrolya ang mga warden sa bawat selda. May 5 pa at makikita ang kanilang mga cell. Nakalabas silang dalawa nang mag-iikot na ang mga prison guard. Di na sila naghubad ng damit, humiga na lang sa kama. Nilinlang niya ang warden. Ngunit mayroon pa rin silang tanong ngayon. Yan sila sa baba, hindi na alam ang oras. Kung hindi mapansin ito, may mangyayari. Nagkaroon ng solusyon si Pop. Naisip niya ang balde ng buhangin sa pasilyo. Walang duman. Habang siya ay babalik na sa selda, pinigilan siya ng warden. Habang di pansin ng mga gwardya, dumukot ng buhangin at inilagay sa bulsa. Pero pagbalik lang sa selda, bigla siyang hinarang ng warden. Agad nakita ng ward ang buhangin sa bulsa niya. Sabi ng lalaki kaya niyang maghugas ng plato ng mas malinis. Di nag-isip ang warden, hindi alam, nabaling lang nito ang atensyon niya. Hindi man lang napansin na nasa scarf ng preso. Itago ang 2 bote na ninakaw niya sa infirmary. Pagkatapos ang buhangin, madali lang kay Ross na gumawa ng isang simpleng orasan. After ilang tests, ang orasan ay nakontrol sa halos kalahating oras. Dito malulutas ang problema ng jailbreaking. Naghukay sila ng lagusan, malaman ang tiyak na oras. Itinulak ni Ross ang board sa butas ng paagusan. Sukatin ang kapal ng semento. Kailangan nilang maghukay ng 10 talampakan na butas sa gilid. Maaaring makatakas ng maayos. First naglay sila ng planks. Pigilan ang spilled soil mula sa digiing at clogged sewer. Pagkatapos ay ilagay ang orasang timer. Gumuhit ng isang bilog sa gilid. Nagsimulang sirain ang dingding. Pallet if pagod. Nagpalitan sila sa pagsira in 2 hours. Nakakita sila ng ilang mga resulta, at bumalik sila kaagad. May mga warden na binibilang ang mga tao. Ginamit ang lubid para hilahin ang dummy. Madaling lokohin ang warden. Magpalit ulit ang 2 tao para mag-change shift. Nagpatuloy ito ng ilang araw. Napakahalaga rin ng epekto. Pero ngayon, noong nagpapalit sila ng shift, may biglang tunog ng pagbukas ng pinto ng selda. Agad tinakpan ng lalaki ang butas. Magpanggap na lang na walang mali. Pagkatapos ng surprise rounds, kahit di lahat sila ay napaalis sa oras na ito, dumating ang warden sa tambak ng mga curtain. Bunutin ang curtain. Natakot ang lahat. Pasulong ng kaunti. Posible na matuklasan sila, pero kailangan pa ring magpanggap na okay lang. Buti na, may emergency sa labas. Itinigil ang inspection. Saka lang sila nakatakas. Ito ay nagbibigay din sa kanila ng paalala. Kailangan nilang bilisan. Tumakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang panganib ay mataas. 1 linggo na ang lumipas. Sa wakas ay nahukay ang butas. Dumaan dito. Ito ay ang sewer pipe network na nag-uugnay sa buong lungsod. Buksan ang takip ng manhole. Sa labas ay ang kapitbahayan. Ang kalayaan ay nasa harap. Ngunit hindi pa sila makakatakas. May 3 pang preso na naghihintay sa selda. Pagkabalik nilang 2, sinabi sa mga preso ang magandang balita. Without further ado, simulan ang pag-jailbreak. Bumukas ang pinto. Si Mark ay tinawag na mag-isa ng warden. Masama feeling ng ilang tao, dahil si Mark ang huling pumasok sa kanilang selda. Ngayon na para mag-jailbreaking, hanggat hindi matibay ang kalooban ni Mark, then escape plan niya ay matatapos na rin. Nakipagkita ang warden kay Mark mag-isa. At sinabi rin niya ang breaking news. Binaba ng asawa ni Mark ang charges. Big possibility na ma-release siya within that time. Pagkarinig nito, napaisip si Mark. Nang bumalik siya sa cell, agad na nagkumpulan ang lahat. Sinabi pa rin ni Mark sa lahat ang balita. Pero kahit ganon, nagpa siya pa rin tumakas kasama ang lahat. Sigurado ka bang sumama sa amin? Syempre naman. Mas marami akong alam sa aking kaso kaysa sa iyo. Kahit na ibinaba ng aking asawa ang demanda, makukulong pa rin ako ng hindi bababa sa 1 taon. Kahit nagdududa ang iba, pero after ng gabi aalis na sila. Kailangan sundin ang plano. Sana lang dumilim agad. Lahat ay nakabihis ng maayos sa gabi. Maging si Mark ay nagsuot ng gwapong suit.
Ang sandali na inaabangan ng lahat, gumamit si Dave ng salamin para tingnan ang labas. Habang nagche-check ang warden, ang lahat ay nagkukunwaring tulog ngayon. Kakaalis nito, nag-check siya ulit sa peephole. Safe na ang lahat, naghanda ang lahat para simulan ang jailbreak. Lahat ay nag-e-encourage, handa ng kumilos. Inikat ni Dave ang maliit na salamin. Nagulat siya sa sitwasyon sa harapan. Tinawag mga kasama na suriin ito. Isang grupo ng warden ang nakatitig sa lugar na ito. Sa sigaw ni Mark, tumunog ang alarm bell. Inihayag na bigo ang jailbreak plan. Agad pumasok ang lahat ng warden. Tanggalin ang lahat ng damit nila. Lumapit ang warden at itinuro. Ipinadala si Mark sa isang solong selda. Sa oras ng palem, nag-message si Ross kay Mark. Kawawa naman.